Amber POV. Ang halik na ginawa ni Sebastian sa kanya ay matamis, banayad, mapagmahal. Marahan nitong ipinulupot ang mga braso sa bewang niya at hinila siya palapit. Agad niyang nakalimutan ang mga agam-agam niya, ang mga pag-aalinlangan, ang kanyang mga hinanakit, pati na rin ang mga pangako niya sa kanyang sarili pagdating sa pagmamahal niya kay Sebastian. Parang wala ng kwentang lahat ng yon. Ang init nito ay dahang-dahang sumasakop sa kanyang lohika. Kung paano siya naging ganon, wala siyang idea. Ang mahalaga lang sa sandaling to ay ang mga halik ni Sebastian at ang nabubuong excitement na nililikha nito sa kanilang paligid. At alam niya, she will always willingly surrender all of her to him. Paulit-ulit, with no question asked. Amber, I don't think we should just yet. Nito na may sakit na pagpipigil sa boses. I don't want you to think that I'm just confessing to you now because I want you so bad. Ayokong isipin mo. Mabilis niya itong pinatahimik ng isang halik. Isang halik na natutunan niya mula kay Sebastian na nakaka-provoke, nanunukso, nagdidiliryo siya at lalong lumalaki ang sakit sa puso niya. Isang sakit na alam niyang si Lorenzo lang ang makapagbibigay ng kasiyahan. Amber? Tawag nito sa pangalan niya na parang pagmamakaawa sa pagitan ng mga halik nila. Gusto din kita, Sebastian. Ipakita mo sa akin kung gaano mo ko kamahal, Mr. Smith. Bulong niya sa bibig nito. Napaigik si Sebastian. Tulad ng isang liberated lion na handang ubusin ang biktima nito. Muli nitong pinaghinang ang kanilang mga labi. Tuloy na siyang napapikit. Kung kanina may gabutil pa siyang pag-aalinlangan, sa tuluyan niyang pagsuko ng kanyang lahat-lahat kay Sebastian, tuluyan ang naglaho ang mga yon. Kung ano man ang magiging consequences ng desisyon ng yang yon, bukas na lang niya siguro iisipin. Ang mahalaga lang ay ang sandaling tong kasama si Sebastian. She wanted him. She wanted all of him. Maya-maya ay agad siya nitong inihiga sa lamesa. Hayaan mo ako mapasaya ka, Amber. Bulong nito, bago mabilis na itinapon ang suot na sando at maong. Pinipigilan niyang paghinga habang pinagmamasdan si Sebastian. Nakita niya na tong walang pang itaas dati, pero ngayong nakatayo na to sa harap niya, nakaboxer lang. Hindi niya maiwasang humanga sa pagiging perpekto nito. Nang walang ibang salita, muli tong kumubabaw sa kanya at siniil ng halik ang kanyang labi. Once again, mabilis siyang tumugon. Maya-maya pa, sinimulan na ni Sebastian na alis-alisin ng kanyang mga saplot hanggang sa tuloy na itong magtagumpay. Umatras to ng ilang pulgada mula sa kanya at inilibot ang mga mata sa kanyang kabuuan. Pinamulahan si Amber ng muka. Agad siyang na-conscious. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ng ibang mga mata ang lahat sa kanya. Sinubukan niyang takpan ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga braso. Ngunit marahang hinawakan ni Sebastian ang magkabilang braso niya at idiniin to sa ibabaw ng kanyang mukha. Huwag mong takpan ng para sa akin, Amber. It's beautiful. You are so beautiful. Anito, at marahang naglakbay ang labi sa aking hinaharap. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya at mabilis siyang umayos ng tayo para mas bigyan si Sebastian ng akses sa kanyang hinaharap. Maya-maya pa, ay sandali itong lumayo sa kanya at tuluyan na nitong tinanggal ang boxers nito. Agad siyang napalunok dahil nakasaludo ng Pangulo sa ibaba nito. At wala siyang idea kung paano niya ito makakaya, gayumburhan pa siya. Pero bago pa man siya makaisip ng paraan para sabihin rito, nasa ibabaw na niya si Sebastian. Pinaghiwalay nito ang kanyang mga binti at marahang tumuloy sa kanyang pinakaiingatan. Hindi napigilan si Amber ng mapasigaw at mapaiyak. Pakiramdam niya ay napunit ang kanyang sentro sa 1,000,000 maliliit na piraso. Doon natigilan si Sebastian. Patanong nitong tiningnan siya. Wag mo sabihing ikaw ay... Berhen pa ako. Alanganin niyang putol dito bago muling tumulo ang luha niya. Oh my! Anito bago muling nagsimula. Natahimik si Sebastian nang muli itong magsimula. He was breathing heavily, as if in pain too.
Marahan siya nitong hinawakan at pinahid ang mga luha niya. I'm so sorry, Amber. Paos nitong sabi na puno ng pagpipigil. Napakapit naman siya sa balikat nito. Humihingal din siya dahil bukod sa sakit, nararamdaman pa rin niya ang apoy na iniwan ng mga haplos at halik ni Sebastian sa bawat balat niya. Alam niyang may masakit at hindi siya handa para dito. Gayunpaman, alam niyang gusto pa rin niya ang pangakong yun ng kasiyahan sa kabila ng unang sakit na nararamdaman niya. Dahan-dahan niyang inabot ang mukha nito at hinalikan sa labi. Just go on. I'll be okay. Deklara niya. Gumanti to ng halik at muling naglakbay ang kamay nito sa kanyang hinaharap. Muli siyang napasigaw ng mahina. Hindi niya namamalayan na sinasabunutan na ang buhok ni Sebastian habang umiikot sa kanya ang sakit at kasiyahan. I promise to make it up to you, Amber. It's not always like this. Deklara nito bago dahang-dahang nagsimula muli sa pagsakop sa kanya. Kinagat niya ang pang-ibabang labi upang pigilan ang sarili sa pagsigaw habang ang sakit ay sumasalakay sa kanya. Gusto niya to at alam niyang malapit nang mawala ang paunang sakit. Patuloy na naglalakbay ang kamay ni Sebastian sa kanya at paghalik sa kanya hanggang sa malunod siya sa hindi maipaliwanag na kaginhawaan. Ilang sandali pa nawala na ang sakit. Ang naiwan na lang ay ang kaaya-ayang apoy na umiikot sa kanya. Doon na nagsimulang kumilos na mas mabilis si Sebastian. Mas hinigpitan niya ang pagyakap rito. Sebastian! Tawag niya rito nang tumindi ang kasiyahan. Leaving her panting and wanting all the same time. Hindi ito sumagot at ipinagpatuloy lang ang mas mabilis na galaw. Para sila naghahabulan na sabay nilang maabot ang sukdulan ng pangakong kasiyahang kapwa nila hinahanap. Muling naghinang ang kanilang mga labi. Isang halik na sobrang nakakakilig na halos nagpaiyak sa kanya. Nakuha ng halik na yon ang senseridad ng pagmamahal nito sa kanya at naramdaman niya ito. At kahit na marami pa siyang mga bagay na kailangan niyang i-clear sa pagitan nila, alam ni Amber, she'd always willingly surrender her everything just to have him. Maya-maya ay pinagmasdan siya nitong maigi. I love you, Mrs. Amber Smith. Anito habang nakangiti. I love you too, Mr. Sebastian Smith. Nakangiting sagot niya bago inabot ang mukha nito. Suddenly, bigla siyang natigilan na maramdaman niya ang kasangga ni Sebastian na hindi pa rin umaalis. Napakurap si Amber at sandaling nataranta. One more, ani Sebastian bago muling nagsimulang gumalaw sa harapan niya. Sa kabilang banda, pasado 6:00 na ng gabi na nagpasya si Amber na pumunta sa kusina para magluto. Natutulog pa rin kasi si Sebastian dahil sa buong araw nilang nag-lovemaking. At sa galing ng kanyang asawa sa kama, alam niyang kapag hindi pa siya umalis sa kama, aabot ng hanggang kinabukasan ang gutom niya dahil mukhang walang balak si Sebastian na tantanan ang kagandahan niya. Kaya naman kahit nananakit ang kanyang katawan, lalo na ang perlas niya, pinilit niya talagang bumangon dahil na rin siyang marupok. Isang halik mula kay Sebastian at lahat ng logic niya ay inililipad sa bintana. Kung paano siya naging ganun sa loob lamang ng ilang oras, hindi niya alam. Baka sadya lang talagang malakas ang dating ng kapangyarihan ng mga mata nito. O pwede rin siguro na inborn. But one thing is for sure, para sila mga posporo ni Sebastian na kapag nagdikit ay sadyang mag-aapoy. Kaya mabuti na kahit paano, may distansya siya sa asawa. Dahil sigurado ako, kapag inaya siya nito na magkulong sila sa kwarto, hanggang bukas, alam niyang papayag siya. Besting karupukan? Pagbaba ni Amber sa hagdan, dumiretso siya sa banyo. Mabilis lang siyang naligo bago naghahain ng kung anyong pagkain para sa kanila. Abala siya sa pagluluto ng adobo nang maramdaman ang pagpulupot ng pamilyar na mga bisig sa kanyang bewang. Napangiti siya nang maramdaman ang pamilyar na labi nito sa batok niya. Nakakabuhay ang amoy mo, babe. Bakit hindi mo ako ginising? We could have showered together. Anito, habang hinahaplos ng labi nito ang balikat niya. Pilit niya itong hinarap. Sandali rin siyang na-distract dahil walang saplot ang magaling na lalaki
Tanging ng boxers lang nito, subalit mabilis niyang hinabig ang sarili. Pwede bang wag mo na muna akong harutin, Mr. Smith? Ano, nagugutom ako. Ngumisi ito. Me too, I'm hungry. Anito, bago siya muling sinubukang halikan, subalit mabilis siyang umiwas. Seryoso ako, Sebastian, nagugutom na ako. Hindi pa ako kumakain mula kagabi. And I need sustenance if you know. Alanganin niyang paliwanag. Very well. Kunin mong lahat ng sakap na kailangan mo, Amber. Kaya kailanganin mo tumamaya. Anito, bago dumiretso sa banyo. I just have a quick shower. Don't please me too much. Pahabol pa nito, bago isinara ang pinto ng banyo. Umirap si Amber at umalon ang kilig mula sa kanyang tiyan, patungo sa puso niya. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ang lahat ng ito. Bakit hindi? Kagabi lang? Para siyang bruha na nagpapakalasing dahil sa asawa niyang suplado, na akala niya ibinabahay na ulit ang mahader at sinungaling na ex-fiancé nito. And now, she woke up in this, hindi inaasahang kaligayahan. Ngayon naniniwala na talaga si Amber, maraming pwedeng mangyari sa isang gabi. Mga magagandang bagay. Hindi na niya napigilan ang mapangiti, subalit sandali lang, dahil kumalat ng amoy ng nasusunog na adobo sa buong kusina. Panay ang kibot ng bibig ni Amber habang walang gana siyang kumakain ng pizza. Too much for the being Filipino dinner, she had initially thought. Natusta kasi ang adobong niluluto niya kanina dahil masyado siyang distracted sa paghaharot ng suplado niyang asawa sa kanya. Kasalanan mo to. Tikwas ang ngusong reklamo niya kay Sebastian habang abala to sa pagkain ng sarili nitong slice ng pizza. Magkatabi silang nakaupo sa sofa sa kanyang sala. Doon nila hinintay ang delivery ng pizza na in-order ni Sebastian nang makita nito ang sunog na adobo. Ngumisi ito. At bakit naman naging kasalanan ko? Inosenteng tanong nito. Pinaningkitan niya to ng tingin. Hinarot mo ako, kaya nasunog ang adobo. Lalo lang tong natawa. I want rice. Himutok niya maya-maya. Bakit? Pizza is good to me. Lalong nanikwas ang nguso niya. Hindi naman po kasi ako Amerikano. Kailangan ko na kanin for strong bones and muscles. Para may lakas na ako makipaglampuhan sa'yo mamaya sa mga susunod na araw. Ibinalik na niya ang hawak na pizza sa box. Gusto ko ng paras dyan sa karinderya sa malapit. Sandali, bibili lang ako. Papatayo na sana si Amber nang pigilan siya ni Sebastian. Nagnakaw muna to ng halik sa labi niya bago to tumayot na kangiting inilahad ang kamay nito sa kanya. Sige, labas tayo para bumili ng pagkain na gusto mo. Sasama ka? Yes, why? Hindi na kita papakawalan sa oras na to nang wala ako. Kaya tara na. Let's buy your food, babe. Anito, kumindat pa bago siya marahang hinila patayo. Magkahawa kami silang lumabas ng bahay at naglakad patungo sa karinderya na 2 kanto ang layo sa apartment niya. Otomatikong nagkahanda-haba ang leeg ng mga kapitbahay niyang chismosa habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Sebastian. Nagbulungan din ang mga ito kahit na nakatingin siya. Harap-harapan siyang ginawang hot topic ng mga kapitbahay niyang pasmado na ang bibig kakachismis. Agad siyang napatingin kay Sebastian nang marahan nitong pisilin ang kamay niyang hawak nito. Huwag mo silang pansinin at hayaan mo silang tumingin. Anito, bago hinapit ang bewang niya at hinila siya palapit dito. Lalong namula ang pisngi niya. Si Sebastian ay karaniwang ipinapakita sa publiko ang pagmamahal para sa kanya. At wala tong pakaalam. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa maliit na karinderya kung saan siya bibili ng pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Aling Imelda, ang may-ari ng karinderya. 10 na mga parokyano nito ang makita silang dalawa ni Sebastian. The place seems nice. Let's just eat here. Anito, habang dire-diretsong pumasok sa eatery habang hila siya. Table for 2 please. Ani Sebastian kay Aling Imelda. Kumurap ang matandang babae.
at bumakas ang taranta sa mukha. Ano? Tables no chair? Naguguluhang bumaling si Aling Imelda sa kanya. Pinigilan niya ang matawa. Ang ibig po niyang sabihin, may bakanti pa po ba para sa aming dalawa? Tumango-tango ang matanda. Ganun ba? Sige, hahanap. Amber, tapos na kami ni Mrs. Tawag sa kanya ni Boyet ang kapitbahay niyang jeepney driver. Dito na kayo. Sabi pa nito, bago tumayo kasamang asawa nitong malaki na ang tiyan na ipinagbubuntis nito. Thank you, sabi niya, bago muling bumaling kay Aling Imelda. 2 pares po, Aling Ime, aniya sa matanda, bago niya marahang hinila si Sebastian patungo sa bakante lang na mesa. Nang makaupo sila, nagsibalikan na sa pagkain ng mga customers ng karinderya. As they wait for their food, tahimik na nilibot ni Sebastian ang mga mata sa maliit na kainan. Madalas kang pumupunta dito? Tanong nito. Marahan siyang tumango. Kahit nung nabubuhay pang aking ina, ito ang aming pinupuntahan. Tell me something about your mother. Anito maya-maya. Well, she works hard. She speaks her mind a lot. Lalo na kapag alam niyang tama siya. Puno din siya ng karunungan. At higit sa lahat, she's selfless, lalo na sa mga taong mahal niya. Sandaling natigilan si Amber. Dumaan kasi sa isip niya ang maraming pagkakataon na hinangaan niya ang kanyang ina dahil sa tibay ng loob nito na harapin ang bawat hamon ng buhay. Lots of good memories. Pukaw sa kanya ni Sebastian. Tumango siya. She's just like you. Ha? Pareho ka ng nanay mo, Amber. At alam ko kung narito siya ngayon, sobra siyang proud sa'yo. Anito habang seryoso. Sasagot pa sana siya nang dumating ang order nila. Nag-request pa ng picture kay Sebastian ang dalagitang serbidora. Once they were alone, they started eating. Panay ang tanong nito tungkol sa barangay nila. Nagpakwento din ito tungkol sa mga kapitbahay niya na kumakaway sa kanila tuwing napapadaan ng mga to sa karinderya. Sebastian was interested in her community at hindi niya alam kung bakit natutuwa siya sa isiping iyon. Pakiramdam niya kasi, he was trying to close the differences between them by asking those questions. Nasubok tuloy ng husto ang pagiging chismosa niya na hindi naman niya kinakarir. Paminsan-minsan lang, pagkatapos nilang kumain, ay mabilis silang nagbayad at naglakad sa dinaanan nila kanina. Diyan ako kadalasan naglalaro noong bata pa ako. Tinuro niya ang puno ng aratili sa di kalayuan. Umaakit ako noon sa puno kasama mga kalaro ko. Sa palagay ko, ay naging masaya ka sa pagkabata mo. Anito, at muling hinapit ang bewang niya. Ngumiti siya at tumingin kay Sebastian. Basically, I did. Pero nung nandoon pa kami sa Riles, hindi masyado. Pero dito sa barangay Happily Village, I did have fun growing up. Sana naging masaya din ako sa pagkabata ko. Anito sa malungkot na tinig. Agad na bumangon ng awa sa puso ni Amber para sa asawa. Mahirap ang pagkabata ni Sebastian. Komportable, ngunit magaspang. At least emotionally. Maya-maya pa, kumawala siya rito at hinila to patungo sa puno ng aratilis kung saan siya noon madalas maglaro noong bata pa siya. Ang puno ay matatagpuan 3 bahay lamang ang layo mula sa kanyang apartment. Sa harap ng isang lumang bahay na ngayon ay ginagamit bilang isang storehouse. Nang nasa ilalim na sila niyon, sinilip niya ang mga hinog na bunga ng puno at nang makahanap siya ng isa, inabot niya yon kay Sebastian. Eto, tikman mo. Nagsalubong ang mga kilay nito at ang mga mata ay nasa maliliit na prutas. Ang pagkabata mo'y maaaring hindi masaya, but that doesn't mean you can have a taste of mine. Nakangiting paliwanag niya. It tastes good, I promise. Tugtong pa niya. Binigyan siya nito ng isang maliit na ngiti bago nito inilagay ang maliit na prutas sa bibig. Nakita niyang nanlaki ang mga mata ni Sebastian sa pagkamangha. It's sweet, anito. Yes, it is, sabi niya. Bago siya muling pumitas ng 2, inabot niya ritong isa
Ang isa naman ay para sa kanya. Cheers! Sabay nilang kinain ng prutas. Ipinaalala sa kanya ng prutas ang nakalimutan niyang pagkabata dahil nabuhay siya sa kalungkutan nitong mga nakaraang taon. At wala siyang maisip na mas magandang paraan para muling maranasan ang isang bahagi ng kanyang pagkabata kaysa sa kanyang asawa. Mas naging espesyal ang sandaling yun dahil kasama niyang kanyang asawa. Binigyan siya ni Sebastian ng mabilis na halik sa pisngi. Salamat sa pagpapatikim sa akin ng iyong pagkabata, Amber. Ngumiti siya at inabot ang gwapo nitong muka. You're always welcome, Sebastian. Maya-maya ay nag-aya na siyang umuwi. Malayo pa lang, natanaw na ni Amber ang tatlong kalalakihan na pawang malalaki ang katawan at nakabantay sa mismong gate ng bahay niya. Binilisan ni Sebastian ang lakad na makita sila. Pagtapat nila sa bahay niya, agad tong nagsalita. Umakyat ka na sa kwarto mo, Amber. Susunod ako. Madiin itong utos sa kanya. Tumalima siya kahit na naguguluhan. Tumakbo siya paakyat sa kanyang kwarto at matyagang hinintay si Sebastian habang manakan-nakang sinisilip ang asawa sa tapat ng bahay niya. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto ng kwarto niya at walang sabi-sabi, kaagad siya nitong hinalikan na nag-aapoy ang mga baga ng pagsinta ni iniwan nito sa kanyang balat sa buong araw. Nakahiga na sila nang wala sa oras. Sumasayaw sa sinaunang musika ng lovemaking na sila lang ang nakakarinig. Sabay nilang narating ang sukdulan, calling each other's name needlessly. Maya-maya pa, nagsalita ito. Mag-ayos ka na ng mga gamit mo, Amber. Aalis tayo.